pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Pinayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus ug ang iyang mga tinunan miadto sa balangay sa Cesarea Filipo ug samtang naglakaw sila, iyang ipangutana ang iyang mga tinunan. Kinsa man kuno ako sumala sa mga tao. Mitubag sila. Ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga mag-ubunya. Ang uban sa miingon nga ikaw mao si Elias. Ug miingon pa kayo ng uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo unsa may inyong kasulti, kinsa man ako nangutana si Jesus kanila. Kumitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Unya nilitaan sila ni Jesus sa pagpanugilon ng bisan kinsa bahil kaniya. Unya isuhinla ni Jesus sa iyang mga tinunan nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, ingon man sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga matutudlo sa balaod. Patyon siya apan sa katulong kadlaw mabanhaw. Gisulti niya kini sa iyang mga tinunan sa walay libod-libod. Tungod niini ipailayo siya ni Pedro sa uban o ibanlo. Ang imong una sa tao dili sa Dios. Unya gitawag ni anako. Kaya ang buot mo luwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an Ginoo niini. Maigsuon ang maayong balita alang sa atong kaluwasan. Pinayaw ikaw, O Kristo. Pamitaan ko sa inyong pagtuloy na walay buhat. Walay meaning biya sa atong kinabuhi. So una, ang Ebanghelyo, namatay na si San Juan na ng panahon na nabalik siguro si San Juan kay ang imong kinabuhi, ura o kinabuhi ni San Juan. At sada man ang kinabuhi ni San Juan. Ngayon dayo ng uban na ikaw kuno si Elias. Namatay po si Elias na ng panahon na, dulera kayo. Pero sada kayo ang performance ni Elias ang tangbuhi pa. Pareha-pareha niya sila ni San Juan. Ngayon, nag-ingon pa kayo ng uban na ikaw kuno propeta. Meaning, sada ang performance sa mga propeta, tinahod man ang mga propeta o mga maayong ito magsasagyaw. So, ikumparan si Jesus sa mga tao na itawag na top performers. Kanang maayo kayo performance sa ilang kinabuhi, isang tangbuhi pa sila. Pero si Jesus, nag-ingon sa mga tinunan, kamo, kung sa may inyong kasulti, dinsaman ko. At tubago gilayo na si San Pedro, kaya si San Pedro maman ang ilang spokesperson. Pumatik na namutubag na siya modala sa tingog sa Lucy. Nag-ingon si San Pedro, na ikaw mo ang Mesiyas. Period. So, ingon dahil si Jesus, ayaw biya ninyo ipanagilo na ng isang pinsa na ako Mesiyas. Muna yung instruction sa mga tinunan. Dayon, padayon si Jesus, yung itawag ang uban pang mga nagsunod niya. Gawas ng 12 apostles, nakamay iyang daghang followers, mo ito na yung limang tawag. Nag-ingon siya na, sabi ninyo, nang inato mga pagka-istorya ba? Sulat yan ay maling Ebanghelyo. Nang inato mga pagka-istorya, sabi ninyo, magantos na ako, antoson na ako, sa mga kadagkuan, sa mga Hudiyo. Isalikway na ako, pinapatyon na ako. Katingala sila na, ganuhan na, top performer mo ka, maayo na lang imong record. Saka man kayo imong ipangbuhat. Pag-ayos sa mga masakiton, pag pagkaamos
O uban na, saan naman kayo ang inyong gibuhat? Anong tatyon mo ka? Nagingon na yun si San Pedro, dili ka na kahit ako, Ginoo. Nagingon na si Jesus, tanawa na ko sa kagdalisong si Jesus mo, mutubag, usahay ako rin, magbumili ko, slide na lang ako. May mga panahon na isok kayo mo sulti, pero slide na lang ako sa Jesus, grabe din tayo, dili maawat, di man pwede awaton siya. Anang pag-ingon niya ni San Pedro nga, pahawa sa tanas, kaya nagbabag ka sa akong dalan, hindi ko pwede magsulti na na sa tao. Bakit ko sa akong mga humilit, pwede ko umingon na pahawa kanuay. Pero dili ko pwede mag-ingon nga pahawa sa tanas. Kaya iya na ni Jesus, huwag makakaya na na pare musulti na sa to sa usa ka tawo. Pero kanang mga mansuway, musulay ba? Naging panuhay, baka panuhay ng dako. Okay, hindi na. Pero sa'yo lang, di ba tanaan na. Sabi na kung nanas sa simbahan, labi na kung kita Kristiyano, pero si Jesus, ang grabe yung kay Iso, kaya mga panahon na Iso siya na ayaw na musulti o mubuhat na hindi na to kaya sila na awaton. So, ang komentaryo lang po, na nagingon ko na ang hatag ko komentaryo na si Jesus nag-question siya sa iya na pinsa man ko naman po sumalat. Labaw pa na datong, labaw pa ni San Juan, labaw pa ni Elias, o labaw sa ubang mga propeta. Sabot pa sabot nga, indot tayo ang imong performance sa imong kinabuhi. Dagan kay nalipay ni pero ang irony kay pantuson siya kung sa iyo na maayong buhat. Kunya, patyon siya. Ipatay yun. Tungkol sa mga maayaw niyang buhat. Kung sa hinungdan, anong namatay si Jesus? Tungkol ni Judas. Namay Judas ka ang panahon. Namay ngalan Jude. Judas ko na ang disciple. In English lang ito, tsada. Pamunta na sa atong panahon gawin. Namay mga Judas sa atong panahon gawin. Magpasabot na ito nga, namatay si Jesus kay nag-betray man si Judas. Sabi sa 12 apostles, nag-traidor man siya. Nagingon man siya nito sa mga kalituan sa Poncio Pilato na itong panahon na siya Herodes sa mga kalituan sa Israel. Nagingon man si Judas, kung sa may inyong ihatag ka na po, kung itugyan ako si Jesus kaninyo. Bihag sila o sinsilyo para bagyan. Bihag sila o sinsilyo bagyan. Ibayaran si Judas o sinsilyo para lang itugyan si Jesus na ito kanila ang patyon. Muna ang komentaryo na ito sa Ebanghelyo. Apply ka sa atong kinabuhi. Sana nisbutan sa atong kinabuhi. Di pa na magdugay ang isgot sa Ebanghelyo kay dito naman ang hitabo sa Israel. Anong atong kinabuhi na atong istoryahan o ang atong kahitan sa atong nasod o atong istoryahan. Kung sa mga ibang pasabot na ito, akong i-relate siguro sa atong nasod pero labi na sa nahitabo sa atong nahintang karon. Marilit na po ni Vice President Sara Duterte. May ganahan maminaw dali, turok-turok lang mo. Pero ato mali. Sa atong nasod mali. Kuliktado mali sa atong kinabuhi o kuliktado sa atong nasod. Atong Vice President may balo dali na pinag-uwes pa yung taas ni atong mahal na Vice President. Nagkang yung manikamot nga magbuba ang iyang performance. Ang iyang kinabuhi. Nagkang
dayag na. Kita mga bisagagan kayo. Aron lang pangitaan dikil kay aron nga nag-inon nga nautan siya na pagka-vice presidente. Gamay na lakit sa hearing sa iyang budget. Amot sa iya mapod nga sa hearing niya nga may pamibitaron aron mo nga sayip siya. So usa sa mga pamibitar ang Commission on Audit. Imbis nga nag-invite sila o Commission on Audit para magaot ni Sara Duterte, ano mahinoy rason nga nakapagawas na siya dahil ang top performer. Maayo mo dahil ayaw ang iyang record. Napagawas noon sa CUA, Commission on Audit nga, maayo mo dahil ayaw ang iyang performance, maayo mo dahil ayaw ang iyang mga records. Huwag hindi ang normaliyan ay, kung wala mo dahil corruption, kung igawas mo dahil nga, nindot mo dahil ayaw ang iyang mga programa, pero limited lang lagi kay Vice President man. O nga, ibalo na tangan, ikuhaan siya o confidential fund, intelligence fund siya. Confidential intelligence fund. Importante ngayon na sa usak taas na leader sa atong nasod. Isang senior, kina naman na siya confidential fund, intelligence fund. Mayor. Kubalik pa na yun namin na, naman din na. Hindi man na pwedeng mawala. Pero itantangan siya na non-confidential fund. Nga naman, makadiscovery man siya sa mga dautan ng mga lihok sa atong nasod. Hindi siya naglihok na binautan o bili para sa nasod. Iyan man ang monitor through confidential fund. Mga nang balatang din siya na sa kailangan mo sa mga congressman nga balat din sa iya. Kaya hindi sila gusto na madiscoveryhan siya sa ilang dautan ng mga plano para sa atong nasod. Sa pa, wala na. Karon, minusa na po lang iyang budget para sa itawag na social na services. Para po sa kita mahilig man tao kumita kasi mga ayuda-ayuda. Natin na sa Vice President, sana sa iyang itawag na mandate na mo servisyo pinagi sa social services. Kalipay yung taala ang makabil nga na ilikod tanan, limited lagi. Pero kuhaan, paon, nga naman, anong hindi makalimot? Kaya kung makalimot siya, daghan niyang matabangan, nakasimulaan siya sa pagka-presidente sa 2020. Paon eh. Kanang ingon nga sa pilay purposes, magkasabot ka na sa dalag tanak, kung napana sa tibuok nasod, kanay office of the Vice President, kung napana sa Tagalungsod, o kada probinsya, kadang tatay na. At ang tanong, parang nalili makalihok. So, imbis na siya na hinoon ng iyatak, pangitaan sa iyo, siya naman hinoon ng ilutaw na maayo din ang performance, o maayo din ang iyang mga servisyo. Sa iyang maayo mga servisyo, kanang naikalamiti. Nakita naman na naikalamiti, ang iyang mga wingban, sana tayo mga bata o mga ayuda, mga pagkaon, uban ba. Kunya, sa iyang programa na magtabang ikaw na mamatyan, grabe magkagasto karon mo na mamatay. Kaya gasto. Isa diri sa ato, kanang maghangyo ikaw magpalubong. Branded man ta dili nga mahal ko kayo pantheon. Ilhan ta sa tibuok Archdiocese ng Oro sa baliwag. Mahal kayo pantheon nito. Siyempre katong himo atong ayaw o buhat, atong maayo o buhat. Nagastuhan siya material sa labor. Pero ang mga nasa record na ito karon, more than 2 million man siguro na kung ugrahon na o ay anang wala na nakabayad.
na naghamyo lang ikaw na datahan lang. Hindi mo tagbalik-balik na. Ang uban, wala niyo. Pag-ingon na wala niyo, sige, gamit. Kung gusto ninyo. Pero, ato po makakaya, ato ba sa ninyong obligasyon? Ulaw mo po nga, naahan. O niya, wala ibayad. So, mabawi-bawi ka po na siya itong wala po. Kung grabe ka, naku kayo o katong kulikta, wala ito po mapubos din mo kulikta kung pobre. Na usana sa programa ni Vice President Sara Duterte na utabang kung naay namamatyan. Ano kung walay kanangalan sa mga beneficiaries? Ano nangyari na? Magpalista na lang lugar na ilista ko kay mamatay na uma. Gamito na lang mo. Gamito na lang mo ang common sense pa na wala listahan na sa beneficiaries. Kay hindi pwede matanggalan ni mo nga sunod si mga sunod mula mamatay na. Wala na, hindi na bawal na magpalista ka. Magpalista ko kaya mura mamatay na ko. Wala. Anong hindi mamatay na dahil na tabangan. Wala beneficiaries na ng listahan sa beneficiaries sa mga kalamidad. Kasi bawaan ba rin na maigot ka na ng panahon na mayroon ba rin ka na ilista na ang ngalan ni kay pabagihan bilmi, pabahaan bilmi, na sunod bulan, sunod. Wala na. Anong common sense na lang ang tabang gamito. So, sa lakon na pagkasulti, ay mayo-mayo nga performer sa atong nasod. Mayo kayo ang iyang record sa pagpang-servisyo. Mayo kayo ang record sa tuwa. Na wala niyo korupsyon o wala iwaldas ang kwarta. Siya pag yun ang itantasan o budget. Blessing siguro niya. Sa sinugdanan, kawit kay ko, pero blessing siguro niya. Kaya mo-activate man ang ibo nasod na Pilipino tumudanin na maunang mga isyo. Kaya makaunang-unang man. Makaunang-unang man na nga unsay sakto, unsay maayo, unsay hindi. So, may mga isyo karon sa atong nasod nga murag sumhan ako. Abot na gagawin ko ako ng sumhi. Nga, hindi mong isyo nga murag sumhan na kita ito. Kanang isyo ni Alice ko. Pag-sumhan na magpamanggil na katason o hiring-hiring dito sa Senado nga pwede naman na editsyon dito sa Husgado. Hindi naman na dito na idalahan na sa Husgado. Kaya ang Senado, dili man siya prosecution office, dili po siya korte. Bahala investigar na naman dyan. Pero wala doon. Pasikat lang doon sa mga senador. Sumuhan ako na sa isyo ni Ibuloy. Sumuhan na kayo na hindi naman nagiging na sila mag-investigate dito, mag-hearing sa Senado kung keso. Dito na sa Husgado. Kaya trabaho ka na sa Husgado. Pero, ang pangutana manggil nga, di man sila kundan na di man kinailang kundangan sa Senado, sa Kongreso. Isa ito ba? Kaya na ikwata. Na may kwarta na ng mga personalidad na nagpo kaya mga kwarta na. Interesado man sila na ng kwarta. Pero wala kwarta pa, ako na. Iba na kadungdong mo sa Senate hearing sa Senior Aguila. Kadiyo pa kayo. Lupa din sa Aguila. Ano man, sabay yung gaya na rin mo ni kwarta ni. Ano makuha na rin. Itong ipagawa sa atong presidente o sa atong DLG Baloso si General Marvin siguro nga 13 billion siguro nga ikarga sa van. I-expose niya ito, ikarga naghimo gaya na sila o kanang press conference ito. Nabay ng hearing nito, nabay ng investigate. Wala. Amot ng sa nato. Ang sa rason,
Pakta makuha na ito. So, amo kini ang atong nasod pero nagisgot na. Pero now tayo kada kayo ng mga isbutanan na makaayo sa tibuok nasod sa atong kinabuhi. Makaayo ka sa atong kinabuhi sa yung hiring-hiring ni Aris ko o yung Kibuloy. Dito na nasa Osgado. Sila ay bahala na. Pero ang tayo kada kayo nindot ng mga isbutanan na makaayo sa kinabuhi sa tao sa manig. Pipila lang akong isbutan. Yan yung tawag na food security. Food security is a national security. Nga naman, hindi mo na sa kong mga humilya sa lagi, ang nasod o mga nasod nga gutom ng mga tao, grabe kadaghan patay o kadaghan nga criminality. Gutom man, pobre man, kaya wala ipang taon. Diba kung pobre, wala ipang taon, na musunod na ng criminality na daghan kayo. So, diniskutan sa akong pagpalampo ang atong agriculture kay import lang manunay. Kaya na may kwarta na ng pirma lang lagi. Pirma lang sa mga imported na products. Doon na ang ugas. Pero mag-iskot para sa mga farmers, hindi magkayo, makakwarta. So, sunod, grabe kayo na criminality sa atong panahon pero tapos ang patay. Ibalita lang. Grabe kinaghan kayo patay, tawag, hold up, uban pa. Di mo po ang puta sa pamahal nginahan sa mga panapang na palayo ng tatalain na kriminalidad kayo. Grabe kayo ang criminality sa atong panahon pero grabe kinaghan. Iiwan yung tatalani ba? Kung yan tayo unemployment, yan tayo mga walay trabaho. Daghan kayo mga wala yung trabaho, papalat na lang. Kagitas puntak na yun sa hapon. Wala ito sa STL na linya. Papalat na lang. Wala yung mga trabaho. Kung sa'yo may tabo, sa mga kalisod, ang tao. Kaya imbis na, para pag ginagalang sa pamilya, ginagmay na kandidat, natuwa na nyo, na napaiwan sa STL. Papalat na lang naman, kaya wala yung mga trabaho. Kadang kay kwarta na itong nasod. Ulang ko na teachers. Pero kadang yung mga nangatapasar sa pagka-teachers o mga matutulog na wala kasulog. Ulang daw. Kaya kadang tayo kwarta. Ulang ko na nurses daw o facilities sa hospital. Pero 90 billion na wakon yun. Ikan sa PhilHealth na ano sabi ka na ba? Pag sumada na, daghan tayo mga kulang, mga nurses, mga doktor, facilities sa hospital, mga tambal, wala. Pero may natin kayo kwarta na wakon, ikan sa PhilHealth. So, blessings ko lang tayo tapok karon kay naghanaman ko ang nag-react ngayon, nagreklamo na ayaw ko unconstitutional ang pagkuha ni nananak sa karon sa Supreme Court man siguro. So, sila na yung bahala dito. Isakam na dito sa atas-tasang husgado. Kunya, tinimahitabo karon na hiring-hiring sa atong Kongreso. Tigawas man na grabe kay kadaghan kayong kwarta ang natong nasod. Pero, ikontrola na isa pila. Nagurang-bala na tayo labot. Bahala na lang ta. Bubuhin na lang ta sa ato. Basta kailangan itong kayamanan sa atong nasod. Ang kadato sa atong nasod. Huwag ang buhis ninyo, buhis na ako. Buhis niya ako sa pagpamalit sa material sa pagdala ng buhis bayat. Buhis mata sa bahan, ang tubig, itong kurinti, apil magkabuhis na. Walang kid sa pipila lang. Nagpaingon. Kumuna itong ang pupunon, atong yampo ang atong nasod. Niya magampo ko ta sa atong paugalingon na pinagi lang sa ginagmay naman nila ito, awareness, tibok nasod man eh, maliwagan na tatanong. Pero awareness na ito na kasi mabot ang mga dilaw na mahimutang tabahin sa kabaguhan sa atong kinabuhi, sa atong katilingban o sa
akong nasod. Ako nang yampo sa Ginoo. Sa pagkakaroon, si Sara Duterte din ang kayo. Ako gikay na kasubanan sa akong kinabuhi, akong pagkapari. Nga naman, ang mga babae sa unang panahon, tinahod, panahon ni Jesus, mga tinahod ang mga babae. Kunya kultura sa mga Israelita o sa mga pila sa mga igsoon na Muslim na protektahan yun ng mga babae. Diba? Mga igsoon ng mga Muslim, protected nila tayo ang mga babae. Pwede nga imong galugalan, pwede imong pasakitan nila, pwede protected ang mga babae. Kunya diha sa kasaysayan sa kinabuhi sa pamahal ngayon. Diba? Uban siya ni Jesus, hangtod na malipanto si Jesus, kuyog siya, kadus mo si Jesus, ilato si Jesus, naragay ang pamahal ngayon sa kilid ni Jesus. Hangtod na ginasang si Jesus sa cross, naragay ito sa tilan sa cross. Pero walay bisan ko sa nga mga nagsilot ni Jesus nga nag-ingon. Pahawa inahan. Pahawa babae, pahawa. Kaya kung hindi ka mahawa, i-apil kita. Uban sa imong anak. Ilansang ka na mo, uban sa imong anak. Wala. Ay grabe pagtahod sa mga babae sa unang na panahon. Atong iyampo na antod sa atong panahon ito. Natahuron ng mga babae. Kaya ang mga dili mo tahod sa babae, namataan ko na. Nakamata ko na sa gamay pa ko, ang pagkaroon, ang mga lalaki nga natumpang sa babae, sa itawag, kung sa kawa, bayo ka, bakla ka. Kung saan yung mga congressman na to, na mga grabe na pangdarot isa, mga bayo na, mga bakla na. Di ba nga ito mga kultura na ingon? Nga nung tumpangan manimuna, babae na na. Hindi alam na, di ka wala ang mag-isala. Kunya, butang-butangan kagib. So kung gamito nga ito ang atong kultura karon, may monta na. So kung yung mga congressman karong kanang against kayo ni Sara Duterte o nahimaraot kaniya, mga bakla, mga hayop. Muna tradisyon na ito na, naging pangulong ka, makasabot na ang tanan. Kanya si Jesus, isang taong nakasala, yan ang labanan. Ang tao, dili ang sala. Ang tao. Mula banta sa tao, dili sa sala. Diba si Jesus, sa ganyan na nagdala sa kinatubangan ng isang babae na nasakpan na nanapaw, nabatuo na, aron hangtod mamatay. Dalam sa tubangan ni Jesus, ang sa babae na nanapaw, ang batuon, aron tatyon. Kagyan pa si Jesus ka, sige, patyan na ninyo, batuan na ninyo, kay nakasala din ang babae. Kung sa iyang dingon, kinsa tong walay sala, maway una na ipabato niya ng mga babae. Sa initabo na itong panahon na, nanakaw silang tanan. Kunyang sulti sa evangelista na nanglakaw kapuna ang mga tigulang. Oh. Nabay tigulang na rin dali? Nanglakaw kapuna o ang muna nanglakaw ang mga tigulang. O wala yung silot sa mga mga babae. Nangingon si Jesus, abay silot din mo, yung mga babae, wala. Ingon si Jesus, lakaw na, kung kayaw na pagpapasal. Sa katapusan sa itong Ebanghelyo, ang atong Ginoo Kristo na ingon, si kinsa katong gusto mo sunod ka nato, pasano niya ang iyang cross, o musunod ka nato. Natay responsibilidad. Dili literal na cross kita itong pasanon, pero natay responsibilidad sa atong kinabuhi isip Kristiyanos nga ipabuhat ta, ipatrabaho kita. Kaya atong pagtuo, ingon si San Pablo sa ikalawang pagbasa, ang pagtuo na walay buhat, patay ang mauna pagtuo. Sa ikuman sa Ginoo natong tanan, ipabuhat kita.
ipatrabaho kita. Na imong ihatag kanamo mag-agaw ta sa among mga una o sa among mga butang. Ang imong espiritu matudlong ta kanamo diha sa dalan nga kanimo. Kini ang ipakayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manalangin ninyo, Manalangin sa amin. manalangin kaninyo ang Diyos makagahom sa tanan ng Amahan, ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos na misaliya sa atong pagpanlakaw kalutang tuma ang grasya ug ang kalinaw sa Kristo. Salamat sa Diyos. Page. Pwede baho papoy? Milk piece. Growing fast. Oh. Ano yung sila karon, pero wala pa tingnan nila ba? Alagay. Amo nang giri dito ng kimon kay. Bawo kung kahapon kay. Kulot. Mo deh. Nag-ano ang kimon mo Sara, murag luwag. Ang ihi mura magkanso. Waday bawo deh gahapon kasulod. Magunat kahapon. Awa di mo kuha. Lakuan ang nabalinting man ang bangil. Ay gikulir eh. Nga anang bangil nabalinting ako. Asa may bangil mo deh? Kahit to tubo to dito. Dahil ko dahil sa ano? Ano ba? Plastar kay basik reklamo. Bistor ka eh. Padulong na sila. Sige tayo, sige tayo. Sige tayo. Aha, to yun.